wonderful things that he did, and that children crying in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were sore and distressed. So, nung ating Panginoon, nung siya ay nakasakay sa asno, papunta sa templo, and nagkaroon ng tinatawag na Palaspas Day. Ano to, Pastor? Sunday. Alam niyo, ito yung mahal na araw, ang nagpipinitensya yung mga nyug. Diba, Pastor? Kawawa yung mga nyug dahil ginagawa nilang palaspas, kaya yung talagang pinitensya. Sorry for the word, pero yun ang totoo na so, nag-ano na lang din sila, dapat palm tree na yung ginawa nilang palaspas. So, ito yung nung si Jesus ay nakasakay sa asno, nagsigawan yung mga tao, Hosanna, Hosanna to the Son of David. Nung marinig ito ng mga scribes and Pharisees, nagkaroon ng kati sa kanilang tenga, hindi na matanggap. Kasi si Jesus ay anak ni Joseph, paano naging anak ni David? Nung sumigaw dito sa lugar natin ng Hosanna to the Son of David, nangat-yun din ng mga end-time message preacher. Hindi nila matanggap na mga Hudyo sila. Alam niyo, pag sinabi ni Brother Branham na Gentile, pag sinabi ng Bible na Gentile, unbeliever, hindi ito mga tuli sa puso. Ang ating circumcision is sa puso, which is the baptism of the Holy Ghost. So, hindi nila matanggap na sila ay Hudyo. At alam niyo bang ibig sabihin ng Hudyo? Ito yung mga spiritual Jew. Hindi tayo natural Jew yung sa Israel. Amen. Tayo yung mga spiritual na Hudyo, mga nabaptize ng Holy Ghost. So, hindi lang, wala silang claim, Pastor Rudy. Walang claim ang mga second coming preacher dahil hindi nila matanggap na sila yung spiritual Jew. Okay. Yan, anak ni David. Okay, so sabi ni Brother Branham dito, so what is attraction on the mountain? Everything that shall never die it's constantly unrolling itself. From the very thing happening to this picture being Jesus standing looking at us, yan yun. Yung cloud. Si Jesus, then sabi niya, and now exactly on Sunset Mountain, when the sunset light, the evening light has come, God vindicating Himself, what is it? It is the fact that God and Christ are one. The white, how many sheep, the white wig upon Him as talk in Revelation, yan yung white wig. So, makikita natin ito, noong 1963, sa Sunset Mountain, ito yung nag-appear. Okay, then, yan. Ito yung brightness of His glory. Ito yung pillar of cloud. At alam niyo po, itong pillar of cloud na ito, hindi ito ordinary ulap. Tama. Ito yung ulap na tumanggap kay Jesus sa Gawa 1. Amen. 9 hanggang 11. Itong ulap na ito, sabi doon, si Jesus ay tinanggap ng ulap at wala na silang nakita. At yung mga tao, lahat nakatingala. At sila nagkulmihanan. Sabi ng dalawang witness, masakit sabihin, si Moses yung niladya yun. Sabi ng dalawang tao doon na naka-fine linen, nakasuot ng puti, bakit kayo nakatingala? Kung paano siyang umalis, ganun din siya babalik. So nakita natin na sa pamagitan ng ulap, kinuha si Jesus at ang hinihintay nila ngayon, marami ngayon na meron ng stiff neck. Katitingala na malapit na dumating si Lord. Saan nagpunta si Lord? Saan mo ilalagay si Lord? Siya ang gumawa ng lahat ng ito. Siya ang gumawa ng universe.
Sabi niya, ilang sandali na lang, hindi na ako makikita na sa libutan. Pero kayo, makikita ninyo ako sapagkat hindi. Ito tayo. Sa English, I will. Pronounce, sabi ni Brother Branham, I will not leave you po. Hindi ko kayo iiwan. Kaya, lagi silang nakatingala. Hinihintay nila yung dadating na Lord. Dumating. Iba yung dumating yung cloud. Oh. Tingnan nyo ha. Brightness of His glory, express image. So, kung paano siya umalis, ganun siya bumalik. Hindi umalis si Lord. Ang second coming, nag-umpisa sa day of Pentecost. Kung paano nangyari yun? Yung pillar of fire na nag-aan yung dila, tongues. Sabi ni Brother Branham, hinati-hati niya yung sarili niya at nanahan sa bawat isa sa atin. Yeah, right. Kaya, hahanapin nila si Kristo, hindi na makita. Matagal na nila tayong kasama, hindi nila tayo kilala. Matagal na nila tayo nakakaharap, hindi nila tayo kilala. Kasi ibang Kristo, yung iniisip nila. Iba yung dadating na iniisip nila. Pero hindi, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan. Makakasama ko kayo hanggang sa kahuli-hulihan ng kapanahunan. Yes. Tapos, pinaalis nila. Sabi ng scripture, the kingdom of heaven coming not by observation. Lagi sila naka-observator. Talagang islinik na sila, katahin nila. Pag merong gera, tuwan-tuwa sila. Dadating na si Lord. Puro yung sipahan. Oh. Yung darating design. Bakit sila napupuno? Natatakot sila, baka hindi sila ma-rapture. Di ba? Okay, so tingnan natin, dali dito. Oh. Jesus came in 3 names. Pastor Maki. Nang pumunta si Jesus, sabi ni Brother Branham, 3 names. Son of Man, which is the prophet, Son of God, Yes. went through the 7 church ages, and Son of David, Son of David. But in between, o yung pinag-usapan natin kanina, in between the Son of God and the Son of David, appear yung Luke 17:30, yung Son of Man. Yeah. 3 taon at kalahati lang yun. Marami ba nakikinig dito sa 3.5 years lang. Pag umabot ng 60 years yan, overdue na yan. Masyado na senior yung Son of Man ministry nila. 3.5 years lang. Kasi si Jesus, at the age of 30, pumasok siya sa ministry ng Son of Man, Messianic ministry, 3 taon lang. Hindi pa na eksaktong 3 taon ng kalahati. Tama. Kasi April siya pinanganak. At the age of 30, pinako siya ng April. 3 taon lang. Hindi ko ng Diyos sa date. Numbers. Hindi ko siya sa numbers. Ang important sa Diyos, yung fulfillment ng prophecy. Oh. Ano mo naman kung sabi ka ni Pastor pag-akuha mo ko ng litson sa susunod na linggo, ganyan ko gusto kumain ng litson. Diba? Marami ang nangangako sa kanila ng millennium. Pero hindi nila na-experience. Kailangan ma-experience mo dito ang millennium. Amen. Kasi ang Son of David, ginaganap yan sa millennium. Tama. Amen. Oh. Sabi ni Brother Branham, my mission to the world. Yes. My mission to the world is to forerun the coming world, which is Christ. And Christ in Him has the millennium and everything in it. Ang hinihintay nila, yung isang katawan. Ang dumating word. Sino? Sa propeta. Amen. Yung dumating sa katingin word. Right? Hindi nila matanggap kasi spiritual daw. Ano pa pinag-usapan natin? Hindi na spiritual.
Amen. Tingnan nyo, sabi nga nito. Basahin natin tuloy-tuloy. But in between the Son of God and the Son of David, according to his own word, and according to Malachi for the many scriptures, he's to come, he's to return back in his church in physical form. Anong physical form ay iniintay nila? Sabi ni Brother Branham, before daw yun, dating daw siya in physical form, in the people, Yeah. in human beings, in the way of being a prophet. Dumating siya, in the people, in human beings, in the way of being a prophet. Propeta. The word of the Lord, laging dumadating sa propeta. Kaya hindi nila nakikita si Jesus. Ibang hinihintay nila, yung umakyat, yung di ba sa pagkatapos ng mga araw, mayroong resurrection. O yung umakyat, na nakamaganda ng suot, yun ang hinihintay nila na babalik. Anong oras na ba ito? Yan. Yan mga simple illustration lang. Okay. Son of Man, Son of God, Luke 17:30, Son of David. Ganun na kasimple yung pagkaintindi natin. Na hindi nila makuha kasi gusto nila, alam niyo yung future. Madalas ko na masabi ito Nung pumunta ako kay Pastor, hindi pa ako nakarating sa lugar ni Pastor Pido, kinukwentuhan nila kung maganda yung lugar ni Pastor Pido. Kitang-kita yung dagat. So yung imagination ko, Pastor, pagpunta ko sa lugar ni Pastor Pido, kitang-kita ko yung dagat. Pagpunta ko sa lugar ni Pastor Pido, matataas ang puno, hindi mo nakikita yung dagat. Yun ang millennium na ine-expect ng marami, yung imagination. Pero yung millennium na binigay ni Jesus Christ, yung reality, sabi niya, come unto me, all of you heavily laden, and I will give you rest. Amen. And my yoke is easy, and you shall find the rest of your soul. Yeah. Yun ang millennium na gusto ibigay ni Lord. Sabi niya sa akin, sabi niya sa salita niya, ang kapayapang ibibigay ko sa inyo, ang kapahingang ibibigay ko sa inyo, hindi kayang ibigay ng sanlibutan. And Kaya pag naka-Lord ka, maski anong trouble, ando ka din sa buhay mo, matibay ka. Amen. Dahil si Lord ang kasama mo. Kaya lang minsan, pag dumating yung symptoms, Pastor Ruby, nawawala yung faith kay Lord. Kagaya ni Peter, o yung mga alagad. Yung mga alagad. Nung nakasakay sila sa bangka, tulog si Lord. Maganda yung paglalayag nila sa biglang umano na malakas, halos lulubog na sila. Natakot sila. Naalala nila, kasama nila doon yung ang Panginoon. Kaya mga message, ang title ng message, Go Awake Jesus. O gisingin niyo si Lord. Kasi natatakot tayo. Sabi ng Panginoon ginising, Panginoon, lulubog tayo. Pagising ng Panginoon, taong mahihina pananampalataya. Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Kasama nila yung Panginoon. Natakot sila. Di ba, Pastor? Tapos, tingnan mo. Yung pillar of fire. Yung person ni Lord, yung pillar of fire. Yan. Tapos, yung express image, William Branham. Sa una, yan. Diba? Express image si Jesus. Alam niyo, hindi ko napapalitan ito kasi hindi ako marunong magkuha ng picture yung lalagay ko dito. Pagka nagawa ko na yun,
Kayo na makikita dyan. Dyan. Oo. Malapit ko na magawa. Kasi hindi tayo masyado. May panganak tayo pa sa walang computer. Pero matyaga kami na, si Pastor Iman matyaga na magbuhit sa spoken word. Pag napunta ko doon, ginukuha ko yun. May buhit na, hindi na ako mahirapan. Sabi niya, nasan na ba yung ano ko dito? Yung message ko dito. Hindi niya. Nakuha ko na. May buhit na, hindi na ako nahirapan. Okay, tignan niyo, basta. Last na lang to. Last na kasi gusto ko lang may point yung son of David. Sabi niya rito. And Jesus said, as it was in the days of Sodom, nasa days of Sodom na ba tayo? Ano ba ngayon yung mga nangyari sa mundo natin? Dumadami na yung ibang lahi, hindi naman nanganganak. Di ba Sodom condition yan? Ayan. Talagang dumadami sila dito do. So yan sabi nga napag-usapan namin ng pastor, yan yung gawa ng kaaway. So shall it be, pero yan yung sign ng coming of the Son of Man. Kailan pa nangyari ito, pastor? Matagal na. Kailan ba si Brother Bandog? 1964. So sabi na, the Spirit of God would come upon the earth in the form of human being. God manifested in human flesh and will do the same thing that God did in human flesh at Sodom. So sa Sodom, pinadala ng Diyos yung dalawang angel. Noong panahon ni Brother Branham, pinadala ng Diyos yung dalawang angel. Si Billy Graham sa si Oral Robert sa Sodom. Pero sa elected group, pinadala ng Diyos si William Branham. Yeah. Amen. Sa time ni Abraham, kausap-usap niya si Lord, si Melchizedek, that in human flesh, nakikipagtawaran si Abraham kasi gugunawin na yung Sodom at Gomorrah. Sabi ng Panginoon, ililihim ko ba ang gagawin ko kay Abraham? Hindi niya inilihim. Sabi niya, gugunawin ko. Ngayon, sabi ni Abraham, naisip niya agad si Lot. Panginoon, kung mayroong 50 doon, gugunawin mo ba? Sabi ng Panginoon, hindi, dahil sa 50. Kung mayroong bumaba sa 10, hindi dahil sa 10. Tatlo lang pala yung nandun na righteous. Pero yung sign, yung sa elected group, yung Abraham's group, nagpakita mismo si Melchizedek. Sa sanlibutan, ipinadala ng Diyos yung dalawang angel, si Oral Robert at si Billy Graham. Sa atin, pinadala ng Diyos si William Branham. Amen. Kasi tayo elected group. Yeah. Ha? Tingnan niya, sabi niya rito. Yan, sabi niya. Oh. Remember, they were waiting for the promised son. So hindi na tayo naghihintay ng Son of Man. Kasi ang Son of Man, nasa atin na. Yeah. Ang Son of God, nasa atin na. Amen. Anong hintay natin na promised son? Ang hinihintay natin na promised son, isa na lang. Son of David. Amen. Son of David, wala na. Pero tingnan niyo siya para ma-receive ang promised son. Ma-receive ang promised son, pag dumating na yung, sabi niya ito, oh, and right after that, sabi niya, the promised son came. That was the last sign that Sodom and Abraham's group saw before the promised son arrived. Did you notice that? And now, the church spiritual has come to that hour. Kailan pa ito? 1964 pa ito. Yung spiritual church daw, dumating na sa oras na yun, na yung Abraham's group at yung isang grupo, yung promised son, dumating na. Ano yung promised son? Yung Son of David. Walang ibang promised son tayong hinintay. Yeah. At si Abraham at si Sarah, maraming gustong bumalik sa pagkabata, Pastor Rudy. Gusto nila bumalik, magka-body change sila, babalik sila sa pagkabata, kagaya ni Abraham. Ikaw, Pastor Rudy, ilang taong ka na?
O hindi, ilang taong ka nung kasalukuyan na medyo nasa sanlibutan ka? O kung babalik ka ng ganun na magiging ugali mo. Gusto mo ba bumalik doon? Oo, hindi na. Sabi ko doon sa isang matandang pastor, ilang taong ka na? 66. Gusto mong bumata kagaya ni Abraham? Ay, yung nasabi niya, hindi ganun sabi ni Brother Abraham, hindi natin marireceive ang promise kagaya ni Abraham, kasi ang promise kagaya ni Abraham, para ilabas si Isaac. Hindi para May panganak, hindi para may panganak si Isaac. Yun ang promise kaya nagkaroon ng body change si Sarah at saka si Abraham. Amen. Tama. Hindi para rapture. Hindi para rapture. Ngayon, ang promise lang sa atin, para ipanganak ang Son of David. Son of David. Tama. Eh, kung 66 na siya, bumalik siya sa ganung edad, di ba? Mapilitan siya maghanap buhay. Bakit? Dataming anak niya si Abraham nung bumata. Nadagdagan yung anak niya. Pito. Kating pito, di ba? May kanta. Father Abraham, 7 children. Oh. Maraming nag-i-imagine ng ganyan. Pero ako, ayoko na. Kasi yung ganung edad ko, hindi rin maganda ugali ko. So, magpasalamat tayo, inilagay tayo ng Panginoon sa ganitong panahon, Pastor Ram. Amen. Amen. Inilagay niya tayo sa time na na-receive natin yung promised son, Yes. Amen. yung son of David, ang hari ng mga hari. Amen. Nagkahari sa puso ng bawat believer. Amen. God bless you.